Hinalintulad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katiwalian sa bansa sa sakit na kanser. Ayon po sa Pangulo, asahan na raw na magiging madugo ang paglaban sa korupsyon. Partikular na iniimbestigahan ngayon ang kinurakot na trilyong pisong flood control projects. Nakakaladkad dyan ang mga matataas na opisyales, kabilang ang mga kongresista at senador na umano'y may kickback sa bilyon-bilyong piso. Sa kabila raw ng mga pag-alam sa katotohanan, may masasagasa ang tao para masigurong matutuldukan na ang katiwalian sa gobyerno. Naniniwala naman po ang isang eksperto na malaki ang epekto sa integridad at kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang commissioner. Una nang sinabi ni Singson na dahil lang sa kanyang kalusugan, kaya siya nagdesisyon na umalis na sa komisyon. Pero ayon po sa dating Dean ng Ateneo School of Government na si Attorney Tony Lavinia, baka napagod na rin ang dating kalihim sa mabagal na usad ng investigasyon. Sa ngayon ay wala pang detalye kung sino ang ipapalit kapag umalis na si Singson sa December 15. Pero ang tingin ni Attorney Lavinia, dapat mas maging transparent pa ang ICI sa investigasyon. Dahil sa ngayon, wala raw tiwala ang publiko dito, lalo't marami sa hearing ay hindi nila livestream at maraming malalaking pangalan ang hindi pa rin nakakasuhan. Kung ganun ang quality ng work nila, wag na lang. Napaka non-transparent nila. Kung walang public process, walang transparent process, the ICI is just superfluous, hindi kailangan. Yan nga po ang tinig ni Attorney Tony Lavinia, dating Dean ng Ateneo School of Government. Sa iba pang balita, lusot na po. Samantala, lusot na nga sa ikalawang pagbasa ng Senado ang 6.793 trillion pesos na panukalang budget sa susunod na taon. Target po ng Senado na maipasa ang 2026 budget sa ikatlo at huling pagbasa sa Martes, December 9. Kabilang po sa inamyendahan sa pondo ang pagbabalik sa 52 billion pesos na budget po ng DPWH at pagtanggal sa 53 billion pesos mula sa foreign assisted projects. Plano namang i-livestream ng Senado ang idadaos sa bicameral conference ng budget para mawalang alegasyon ng katiwalian sa budget. Binatikos naman po ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng aumento sa sweldo ang mga militar at iba pang unipormadong tauhan ng pamahalaan simula po sa susunod na taon. Ayon sa grupo, politika ang motibo sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo, lalo't maugong ang banta ng destabilisasyon laban kay Marcos. Ipinakita lamang daw nito kung ano talaga ang tunay na prioridad ng administrasyon. Ang giit ng mga guro, matagal na silang humihingi ng aumento sa sweldo kasama ang mga health worker pero hindi ito maibigay sa kanila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!